Ang pelikula ay hango sa totoong buhay at ito ay tungkol sa isang boxing champion from Holland na nagngangalang Teddy. Sa simula ng pelikula ay ipinakita si Teddy at isa siyang bilanggo sa German concentration camp. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang alalahanin ang kanyang mga magagandang araw noong boxing champion pa siya sa Warsaw, Poland. Ipinakita ang isang flashback kung saan si Teddy ay nagsasanay malapit sa isang puno. Pagkatapos niyang magsanay at papauwi na sana, dinakip siya ng mga German soldier at dinala siya sa German concentration camp. Ito ang unang German concentration camp sa Poland at isa si Teddy sa mga bilanggo. Ang lahat ng mga bilanggo ay pinagtatrabaho malapit sa isang burol kung saan buong araw silang nagbabasag ng mga bato. Bukod sa pagtatrabaho ay napakasama rin ang pagtrato sa kanila at hindi man lamang sila binibigyan ng mga pangunahing pasilidad. Ang tanging pagkain na kanilang natatanggap ay sabaw lamang, at hindi ito sapat para makapagtrabaho sila ng ganoon katagal sa mga burol. Kabilang sa mga bilanggo ay ang isang 15 taong gulang na binata na nagngangalang Janek. Ang ilan sa mga bilanggo ay sinasamantala ang maliit na batang ito sa pamamagitan ng puwersahang pagkuha ng kanyang pagkain. Samantala, nakikipag-usap ang isang lalaki sa kanyang kapwa bilanggo at ipinaalam ang tungkol sa pagtakas niya sa concentration camp. Lingid sa kanyang kaalaman, narinig ng isang gwardiya ang kanilang pag-uusap. Lumapit ito sa bilanggo at hinampas ng pamalo ang kanyang ulo, at agad na namatay ang lalaki. Sa sumunod na araw, ipinaalam ni Janek kay Teddy na tagahanga siya nito. Sinabi din ng binata na lagi niyang pinapanood ang mga boxing match ni Teddy sa telebisyon. Kinabukasan, pumunta si Teddy sa bahay ng isang German officer para magtrabaho, at bago bumalik, kumuha siya ng ilang mansanas. Ibinigay niya ang isang mansanas kay Janek, ngunit ibinigay ito ng binata sa isang matanda. Dito ay naunawaan ni Teddy na isang mabait na tao si Janek, kaya binigyan niya ito ng isa pang mansanas. Hindi nagtagal, ilang mga German officer ang dumating sa lugar. Nalaman nilang nagnakaw si Teddy ng mansanas sa kanilang bahay, at balak nila itong parusahan. Nakita rin ng mga sundalo na meron ding mansanas si Janek at ang matanda, kaya kinuha na nila ang tatlo. Pagkatapos, nakarating sila sa isang lugar kung saan pinatay ang tatlo pang bilanggo. Inutusan ng mga sundalo sina Janek at Teddy na tumayo sa isang linya. Ang matanda ang unang pinarusahan. Inutos nilang ilagay ang mansanas sa kanyang ulo. Sinubukan barilin ng German soldier ang mansanas, ngunit nabaril niya ang matanda sa ulo. Nang oras na ni Teddy, inutos din nilang ilagay ang mansanas sa kanyang ulo ngunit hindi ito ginawa ni Teddy. Sa halip, sinimulan niyang kainin ang mansanas na puno ng kumpiyansa sa kanyang mga mata at tila nabigla ang opisyal sa kanyang katapangan. Sinabi ni Janek sa opisyal na hindi natatakot si Teddy sa sinuman at dito ay nagsimulang humanga ang mga opisyal kay Teddy. Nagbago rin ang isip ng German officer at hindi na pinapatay ang natitirang bilanggo. Ngunit kinuha niya ang binata at sinimulan itong bugbugin sa harap ni Teddy. Ayaw ni Teddy na masaktan si Janek ngunit wala siya sa posisyon para tumulong. Nang gabi ding yun, ipinadala ng Germans ang malaking bilang ng mga Hudyo sa isang gas chamber. Ang silid na ito ay puno ng mga nakakalasong gas at ginagamit nila ito upang patayin ang mga bilanggo. Dinala din nila ang iba pang mga bilanggo upang magtrabaho bago pa man sumikat ang araw. Ang mga bilanggong ito ay hindi nakakakuha ng sapat na pagkain at pinipilit silang magtrabaho ng mahabang oras. Ang masahol pa rito, tinuturing sila na parang mga hayop. Noong araw na yun, kumakain ng isang German officer habang binabantayan ng mga bilanggo. Kumuha siya ng isang piraso sa kanyang kinakain at itinapon ito sa lupa. Nang makita ito, sinubukan kunin ng dalawang nagtatrabahong lalaki ang piraso ng pagkain para sa kanilang sarili at nagsimulang maglaban para dito. Hinikayat pa sila na maglaban ng German officer dahil sa tingin niya ay nakakaaliw ito. Pagkatapos bumagsak ng bilanggo, tinawag ng opisyal si Teddy para lumaban. Bago pa mabihag si Teddy ay isa na siyang boksingero kaya madali niyang natalo ang lalaki at lahat ng sumunod sa kanya. Kahit ilang araw na siyang hindi nakakapag-ensayo, magaling siya sa boxing at makatwiran lang na tawagin siyang champion. Ang isa pang opisyal na may ilang background sa boxing ay lumapit kay Teddy at inutusan siyang makipag-boxing sa kanya. Pagkatapos pumayag ni Teddy ay namangha ang German officer sa kanyang kakayahan ng hindi man lang nakakapagpatama ng kahit isang suntok. Madali siyang natalo ni Teddy. Gumanda ang pakiramdam ng opisyal dahil nakilala niya ang isang taong marunong at napakahusay sa boxing. Dahil dito, binigyan niya si Teddy ng mga pagkain para sa pagkapanalo niya sa laban. Pagkatapos ay bumalik si Teddy sa kampo at ibinahagi ang pagkain sa lahat kabilang na kay Janek. Subalit dahil hindi nagbibigay ng tamang tirahan at damit ang mga Germans, nagkaroon ng sipon si Janek. Kalaunan, ang sipon ay tuluyang nang naging pulmonya at nilalagnat na ngayon si Janek. Hindi magawang tingnan ni Teddy ang nahihirapang bata. Kaya bumalik siya sa German officer na lumaban at nagbigay sa kanya ng pagkain noong isang araw. Dito humiling si Teddy ng karagdagang pagkain at suportang medikal. Sinabi ng German officer na may pagkakataon siyang makuha ang lahat ng ito,
Ngunit dapat gawin ni Teddy ang iuutos niya. Pagkatapos ay dinala ng opisyal si Teddy para makipagkita sa kanyang mga superior. Ang mga German officials ay matagal nang naghahanap ng libangan. Dito ay ipinaalam sa kanila ng officer na ang isang boxing ay isang magandang paraan upang maaliw. Ipinakita niya si Teddy sa kanyang mga superior at pinaalam na isa siyang bihasang boksingero. Hindi naniniwala ang mga opisyal at sinabi na sobrang payat ni Teddy para magawa niyang lumaban. Ngunit kahit papaano ay nakumbinsi nila ang mga ito at nagsimula na silang maghanda para sa laban. Kinabukasan, lumaban si Teddy sa isang match at madali itong naipanalo. Ang tanging madla para sa laban na ito ay mga German officers. Nandito din ang anak ng isang opisyal para manood sa laban at sobrang naaliw siya dito. Pagkatapos ng match nakatanggap ng pagkain si Teddy at ipinadala sa kwadra ng kabayo para magtrabaho. Mas kakaunti ang trabaho sa kwadra ng kabayo, kaya makakapagpahinga siya at makakapag-practice ng boxing. Nakakuha rin siya ng pahintulot na pumunta sa ospital upang makakuha ng ilang medical support para sa kanyang mga sugat. Kasabay nito, hiniling niya sa doktor na bigyan siya ng gamot para sa pneumonia para kay Janek, isang mabuting babae ang doktor at pumayag siyang bigyan ng gamot si Teddy, kasama na ang gamot sa pulmonya. Nagbigay din siya ng iba pang mga gamot para sa iba pang mga sakit na dinaranas ng mga tao sa concentration camp. Kinuha ni Teddy ang mga gamot at dinala sa lugar kung saan nakakulong ang mga may sakit. Ibinigay niya ang mga gamot sa kapwa niya bilanggo at personal na ibinigay ang gamot sa pulmonya kay Janek. Pagkaraan ng ilang linggo, ipinakitang nakakakain na ng maayos si Teddy at mukhang mas okay na siya kesa nung dati. Tinulungan niya rin si Janek sa pamamagitan ng pagpapatrabaho sa kanya sa ospital dahil mas kaunti ang trabaho dito kumpara sa trabaho sa burol. Dito ay nakilala ni Janek ang isang batang babae na halos kasing edad niya lang. Sa ibang bahagi ng kampo, ang mga bilanggo ay tinuturing na parang mga hayop. Labis silang pinapahirapan at ang kondisyon dito ay mas lalo pang lumalala kada araw. Daan-daang tao ang pinapatay sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa mapanganib na gas chambers. Samantala, naibalik na ang lakas ni Teddy at naipapanalo niya ang bawat laban. Sobrang nag-i-enjoy ang mga German officer, ngunit sawa na silang makitang laging nananalo sa laban si Teddy. Dahil sa kanyang pagkapanalo, nakakuha si Teddy ng dagdag na gamot at pagkain para sa mga bilanggo sa concentration camp. Kinabukasan, pumunta ang isang opisyal sa kwadra ng kabayo para kausapin si Teddy. Sinabi ng opisyal na makakakain si Teddy ng marami hanggat binibigyan niya sila ng libangan. Ngunit pag nagsawa na siyang panoorin lumaban, muli itong magdurusa sa kulungan. Sa sumunod na araw, dinala nila ang isang lalaki mula sa ibang kulungan para makipaglaban kay Teddy. Mukhang mas malakas ang lalaki at inaasahan ng mga tao na matatalo niya si Teddy. Ngunit pinatunayan ni Teddy na mali ang iniisip ng mga tao nang mabilis niyang tinalo ang malaking lalaki. Pagkatapos ng laban ay niregaluhan si Teddy ng maraming pagkain at ibinahagi niya ito sa kapwa niya bilanggo. Kinabukasan, nakita ni Teddy ang mga German soldiers na naghahatid ng mga bangkay mula sa gas chambers. Wala silang mga saplot at kabilang dito ang lalaking natalo ni Teddy noong isang araw. Pagsapit ng gabi, inutusan ng mga sundalo ang mga bilanggo na pumasok sa gas chamber. Pagkatapos nilang tanggalin ang kanilang mga damit, pinaalam nila sa mga bilanggo na maliligaw lang sila at bibigyan sila ng pagkain pagkalabas. Dinala din nila ang kaibigan ni Janek dahil nakita siyang nagnanakaw ng pagkain. Tumanggi ang dalaga na tanggalin niya ang kanyang mga damit, kaya tinutukan siya ng baril ng isang opisyal. Ngunit nakuha niya ang baril mula sa sundalo at binaril ang lalaki. Nakita ng ibang German officer ang insidente, at kaagad pinatay ang dalaga. Sinimulan din nilang pagbabarilin ang iba pang mga Hudyo na naghihintay makapasok sa loob ng chamber. Nakita ni Janek ang lahat ng ito at labis na nalungkot sa pagpanaw ng kanyang kaibigan. Kaya agad siyang pumunta kay Teddy para ibalita ang nangyari. Pagkatapos ng pamamaril ay nasugatan ang German officer, kaya dinala siya sa ospital para magpagamot, ngunit nakita niyang nagtatrabaho dun si Janek, at plano niyang pahirapan ng inosenteng binata. Kinabukasan, nakilala ni Teddy ang isang German officer at isa din siyang boxing champion. Planong kalabanin ni Teddy ang opisyal para kung manalo siya ay pwede siyang humingi ng isang malaking pabor. Pagkatapos, pumunta siya sa opisina ng mga German officer. At hiniling na ibalik si Janek. Pagkatapos niyang manalo sa laban, sinabi ng mga opisyal na kailangan niyang dumaan sa ibang mga German bago niya maaring labanan ng German boxing champion. Sa paraang ito, malaki ang tsansang matalo si Teddy bago siya makarating sa German boxer. Matapos may panalo ang bawat laban, sa wakas ay nakaschedule na si Teddy na labanan ang nasabing German officer. Ang German boxer ay isang sikat at kilalang tao sa hukbo. Nang magsimula ang laban, nakuha ni Teddy ang kalamangan tulad ng dati. Masama ang pakiramdam ng mga German officer dahil ang isa sa kanila ay matatalo lamang ng isang bilanggo. Dahil dito, dinaya nila ang laban.
Pinainom ng isang likido si Teddy at pagkatapos uminom ay bigla itong nahilo. Dito ay nagsimulang matamaan siya ng mga suntok mula sa German boxer, gayunpaman ay hindi siya nawalan ng lakas ng loob at sinubukan muling makabangon. Ngunit pinahinto ng mga Aleman ang laban at sinabi sa kanyang nanalo na ang German officer. Hindi ito tinanggap ni Teddy kaya dinala ng mga sundalo si Janek sa kanya at inutusan siyang labanan ng bata. Tumanggi si Teddy dahil hindi niya magagawang saktan ang kanyang kaibigan. Nagbanta ang mga German na papatayin nila si Janek kapag hindi siya nagsimulang makipaglaban. Nang tumanggi si Teddy ay binaril nila ang kawawang si Janek sa harap ng lahat. Pagkatapos nito, buong gabi nilang iginapos si Teddy sa isang poste at inutusan siyang magtrabaho sa burol kinabukasan. Pumunta siya sa lugar kung saan sinusunog ang mga bilanggo at nahanap nito ang laruan na pagmamay-ari ni Janek. Ang laruan na ito ay nagbigay ng pag-asa kay Teddy kaya bumangon siya at bumalik sa kampo kung saan ang German boxer ay nakikipaglaban sa isa pang bilanggo. Sugatan na ang kanyang katawan at hindi na magawang maiangat ang kanyang mga kamay. Nanghihina na ang kanyang mga kamay dahil sa pagkakatali ng isang gabi, ngunit naglakas loob pa rin siyang lumaban. Pagkatapos pumasok siya sa ring at nagsimula siyang makipaglaban sa German officer, tinamaan siya ng mga ilang mga suntok, ngunit hindi siya sumuko. Matapos makitang sinusuportahan siya ng mga taong nanunood, punong-punong siya ng dugo, ngunit nagsimula siyang gumanti ng mga suntok. Matapos makatanggap ng ilang malalakas na suntok, sa wakas ay natalo din ang German. Nagsimulang mag-cheer ang mga tao para kay Teddy dahil masaya silang makita ang kapwa nila bilanggo na natalo ang German champion. Pagkatapos manalo, pinayagan na nilang makaalis si Teddy sa kampo, sinimulan siyang tawagin kampiyon ng ilang mga bilanggo. Dahil ipinakita niya sa iba kung paano manindigan para sa kanilang mga sarili, sobra siyang nasaktan ngunit hindi siya sumuko sa buhay. Pagkatapos ng digmaan ay bumalik siya sa kanyang tahanan sa Warsaw, Poland. Tinupad niya ang kanyang mga pangarap sa boxing sa pamamagitan ng pagtuturo niya ng boxing sa maliliit na bata. Siya ngayon ay meron ng mapayapang buhay, ngunit hindi niya nakakalimutan ang mga nakakakilabot na karanasan noong siya ay nasa German concentration camp pa. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.